Si Buboy ay isang bata na lumaki sa kahirapan sa lungsod ng Parañaque. Iniwan siya ng kanyang ama matapos mamatay ang kanyang ina noong siya'y 3 taong gulang pa lamang. Simula noon, ang tanging kasama at gabay niya sa buhay ay ang kanyang lolo na si Mang Noli, isang dating amateur na boksingero. Sa isang maliit at siksik ang barong-barong, nabuo ang kanilang munting tahanan at mundo. Bawat umaga, habang humahalimuyak ang kape na kanilang pinagsasaluhan, sinisimulan ni Mang Noli ang araw sa pagtuturo kay Buboy ng mga pangunahing kaalaman sa boxing. Sa kanilang bakuran, itinayo ni Mang Noli ang mga improvised na punching bags mula sa mga lumang gulong at sako na puno ng buhangin. Tandaan mo Buboy, ang boxing ay hindi lamang laban ng lakas kundi ng puso at isip din, madalas na paalala ni Mang Noli habang pinanunood ang apo na sumusuntok sa punching bag. Hindi lang ito tungkol sa kung paano mo patutumbahin ang kalaban, kundi kung paano mo haharapin ang mga hamon sa buhay gamit ang tapang at talino. Isang hapon, habang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran, nag-usap sila tungkol sa mga pangarap at hinaharap. Lolo, gusto ko pong maging katulad nyo, matapang, marangal, at may prinsipyo, wika ni Buboy, ang kanyang mga matay nag-aalab sa determinasyon. Si Mang Noli, na may ngiti sa kanyang mukha, ay tumingin ng malalim sa kanyang apo. Mabuti yan apo, ngunit tandaan mo na ang tunay na katapangan at karangalan ay hindi lang nasusukat sa ring. Nasa pagtulong ito sa kapwa, sa pagiging mabuting tao, at sa pagharap ng buhay ng may integridad. Paano po ba maging matapang sa totoong buhay lolo? Tanong ni Buboy, puno ng pag-usisa. Ang katapangan Buboy, ay ang pagharap sa mga takot mo. Hindi ito laging tungkol sa pagiging pinakamalakas o pinakamabilis. Minsan, nangangahulugan ito ng pagtayo at paggawa ng tama kahit ikaw lang mag-isa ang lumalaban, paliwanag ni Mang Noli, ang kanyang boses ay puno ng karanasan. Sa paglubog ng araw, habang naiilawan ang kanilang maliit na barong-barong mula sa isang lumang gasera, nagpatuloy ang kanilang mga aralin sa boxing. Sa bawat suntok at ilag ni Buboy, ramdam niya ang bigat ng kanyang responsibilidad, hindi lamang sa loob ng ring kundi sa kanyang buhay. Sa gabi, habang nakahiga sa manipis na banig, iniisip ni Buboy ang mga aral ng kanyang lolo. Determinado siyang gamitin ang boxing hindi lamang bilang esport, kundi bilang daan para sa isang mas mabuting kinabukasan. Ang mga salita ng kanyang lolo ay nagbigay sa kanya ng lakas at inspirasyon upang harapin ang bukas na may bagong pag-asa at paninindigan. Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng iba pang mga araw, ngunit may kakaibang kahinaan ang naramdaman ni Mang Noli pagkagising. Si Buboy, na nakasanayan ng gumising sa mga payo at kwento ng kanyang lolo, ay agad napansin ang pagbabago. Lolo, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Buboy, puno ng pag-aalala habang inaabot ang gamot at baso ng tubig sa matanda. Huwag kang mag-alala Buboy, marahil ay pagod lang ako. Magiging maayos din ako, tugon ni Mang Noli, pilit ibinabalik ang ngiti sa kanyang mukha kahit halata ang kanyang paghihirap. Ngunit sa paglipas ng mga oras, lumala ang kalagayan ni Mang Noli. Nakita ni Buboy kung paano labanan ng kanyang lolo ang sakit, na tila ba ito'y isa pang laban sa ring na hindi niya kayang ipanalo. Isang gabi, habang nakaupo si Buboy sa tabi ng banig kung saan nakahiga ang kanyang lolo, hinawakan ni Mang Noli ang kamay ni Buboy at nagsalita ng may bigat at lambing. Buboy, makinig ka. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtatagal, ngunit nais kong tandaan mo ang lahat ng itinuro ko sa'yo. Gamitin mo ang boxing hindi lamang para sa sarili mo, kundi para makatulong sa iba. Ang tunay na lakas apo, ay nasa puso at isip, hindi lamang sa mga kamao, ani Mang Noli. Ang bawat salita ay may halong hirap. Lolo, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Malalampasan niyo po ito, sagot ni Buboy, pilit pinipigilan ang kanyang mga luha. Buboy, mahal na mahal kita. Ikaw ang aking lakas at inspirasyon. Alagaan mo ang sarili mo at huwag mong kakalimutan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, patuloy ni Mang Noli, habang unti-unting humihina ang kanyang boses. Hindi nagtagal pagkatapos ng gabing iyon, pumanaw si Mang Noli. Ang kalungkutan at pag-iisa ay mabilis na naramdaman ni Buboy. Wala na ang kanyang gabay, ang kanyang lolo na siyang nagsilbing ilaw sa kanyang madilim na mundo. Sa mga sumunod na araw, napilitan si Buboy na harapin ang buhay na mag-isa.
Siya'y naglibot sa mga kalsada ng Parañaque, naghahanap ng makakain at minsay humihinto upang magpahinga sa lilim ng puno kung saan sila dati nag-eensayo ni Mang Noli. Habang naglalakad siya isang araw, nagbalik sa kanyang alaala ang mga aral ng kanyang lolo. Ang sipag at tiyaga, bulong ni Buboy sa kanyang sarili, yan ang magdadala sa akin palayo sa kahirapan. Niyakap niya ang mga aral na ito, gamit ang mga ito bilang sandata laban sa hamon ng kanyang buhay. Ang mga gabi ay lalong naging mahirap para kay Buboy, na ngayon ay natutulog sa mga karton sa ilalim ng mga tulay. Tinitigan niya ang mga bituin, iniisip kung ano ang plano sa kanya ng kapalaran. Sa bawat bituin, nakikita niya ang mukha ng kanyang lolo, na parang sinasabihan siyang huwag sumuko. Ang pagmumuni-muni sa mga ito ay nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang bawat araw, na may bagong pag-asa at determinasyon. Isang gabi, habang naglalakad si Buboy sa mga anino ng isang madilim na eskinita sa Parañaque, napansin niya ang mahinang ungol na nagmumula sa tabi ng basurahan. Laking gulat niya nang makita ang isang maliit at sugatang nilalang, na tila ba isang duwende sa mga kwentong pambata, na madalas ikwento sa kanya ng kanyang yumaong lolo. "Tulungan mo ako," mahinang sambit ng duwende, ang boses nito ay puno ng sakit at paghihirap. Hindi nag-atubiling lumapit si Buboy at maingat na inangat ang nilalang. "Sige, dadalhin kita sa aking bahay. Aalagaan kita hanggang sa gumaling ka," sabi ni Buboy, kahit na ang kanyang bahay ay isa lamang simpleng silong sa ilalim ng tulay. Dinala ni Buboy ang duwende sa kanyang tinutuluyan, inihiga ito sa isang lumang banig at nilagyan ng gamot ang mga sugat gamit ang kaunting gamot na naiwan pa ng kanyang lolo. Sa mga sumunod na araw, itinoon ni Buboy ang kanyang oras sa pag-aalaga sa kanyang bagong kaibigan. Habang pinapalitan ni Buboy ang benda ng duwende, nagpakilala ito, "Ako si Pamana, at hindi ko malilimutan ang iyong kabaitan sa akin. Bakit mo ako tinulungan sa kabila ng iyong sariling mga pagsubok?" Napaisip si Buboy bago sumagot, "Natutunan ko po sa aking lolo na palaging tumulong sa nangangailangan. Sinabi niya na ang kabutihan ay babalik din sa'yo, sa paraan man na inaasahan mo o hindi." Nang lumakas ng bahagya, nagsimulang magkwento si Pamana kay Buboy. "Alam ko ang iyong pangarap na maging boksingero. Bilang pasasalamat, nais kong ibigay sa iyo ang isang mahiwagang bagay." Mula sa kanyang munting supot, inilabas ni Pamana ang isang mouthpiece. Ito ang mouthpiece na magbibigay sa iyo ng pambihirang lakas sa bawat laban. Ngunit tandaan mo, Buboy, ang tunay na lakas ay nasa iyong puso, hindi sa kung anong mayroon ka. Napatingin si Buboy sa mouthpiece, ang kanyang mga matay nanlaki sa pagtataka. "Talaga po, paano ito gumagana?" tanong niya, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Ito ay mahiwaga, ngunit ang tunay mong kalakasan ay magmumula pa rin sa iyong determinasyon, tapang, at mga aral na natutunan mo mula sa iyong lolo," paliwanag ni Pamana. "Gamitin mo ito ng may karunungan at huwag kang aasa lamang dito. Ang iyong puso at isip ang magdadala sa iyo sa tagumpay." Nang gabing iyon, habang tahimik ang paligid at tanging ilaw lamang ng gasera ang kanilang liwanag, nag-usap pa ng matagal si Buboy at Pamana. Pinag-usapan nila ang buhay, ang mga pagsubok, at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng layunin. Sa bawat salita ni Pamana, unti-unting naunawaan ni Buboy na ang pagiging boksingero ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas, kundi sa pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok. Ang kanyang puso, puno ng pasasalamat at paghanga, ay mas lalong nag-alab sa pagnanais na maging karapat-dapat sa regalo na ito at sa bagong kaibigang nagbigay daan, para makita niya ang tunay na kahulugan ng lakas. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang lumakas ang loob ni Buboy dahil sa mahiwagang mouthpiece na ibinigay sa kanya ni Pamana. Sa bawat umaga, matapos ang kanyang mga simpleng gawain, inilalagay ni Buboy ang mouthpiece at nagsasanay sa likod ng lumang bodega kung saan siya ngayon naninirahan. Ang bawat suntok ay may kasamang determinasyon at pangarap. Isang araw, nagpasya si Buboy na subukan ang kanyang kapalaran sa lokal na amateur boxing circuit sa Parañaque. Sa kanyang unang laban, nanginginig ang kanyang mga kamay sa kaba, ngunit matatag ang kanyang puso. Bago siya pumasok sa ring, nag-usap sila ng kanyang kaibigang si Pedro, na nagboluntaryong maging kanyang pansamantalang coach. "Buboy, kumalma ka lang. Ilabas mo lahat ng natutunan mo sa pagsasanay. Alam kong handa ka na," payo ni Pedro, habang inaayos ang gloves ni Buboy. "Tama ka, Pedro.
Parang naririnig ko ang boses ni Lolo, na parang nandito lang siya sa tabi ko. Ginagabayan ako, sagot ni Buboy, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Habang naglalakad papunta sa ring, naramdaman ni Buboy ang bigat ng pag-asang nakapatong sa kanyang mga balikat. Hindi lamang ito laban para sa premyo, kundi para patunayan sa kanyang sarili na ang kanyang mga sakripisyo at ang mga aral ng kanyang lolo ay may katuturan. Sa unang round, mabilis na nakita ni Buboy ang kahinaan ng kanyang kalaban. Gamit ang bilis at lakas na hatid ng mouthpiece, nagawa niyang dominahin ang laban. Sa bawat matagumpay na suntok, pakiramdam niya ay lumalakas hindi lamang ang kanyang pisikal na katawan, kundi pati na rin ang kanyang espiritu. Pagkatapos ng laban, habang inaalis ni Pedro ang kanyang gloves, tinapik niya si Buboy sa balikat. Nakita mo yun? Iyan ang simula, Buboy. Simula pa lang yan ng magandang kinabukasan mo, masayang sabi ni Pedro. Oo, salamat Pedro. Alam ko na ang pagsasanay at determinasyon ko ang dahilan ng tagumpay ko ngayon, tugon ni Buboy, na itinatago ang sikreto ng mouthpiece. Sa mga sumunod na linggo, patuloy ang pagsali ni Buboy sa iba't ibang mga laban. Sa bawat panalo, hindi lamang siya nagkakaroon ng premyo kundi pati na rin respeto at paghanga mula sa mga tao. Nagsimula siyang makilala bilang si Buboy ng Parañaque, ang batang may pambihirang lakas at bilis. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi nakalimutan ni Buboy ang mga aral ng kanyang lolo. Madalas siyang bumalik sa kanyang lumang bodega, tumitingin sa mga bituin, at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap. Ramdam niya na ang bawat panalo ay hindi lamang para sa kanya, kundi para din sa alaala ng kanyang lolo at sa mga pangarap ng mga batang katulad niya na lumaki sa hirap, ngunit patuloy na lumalaban sa buhay. Nang magsimula si Buboy sa profesional na boxing sa Pilipinas, buo na ang kanyang desisyon na gamitin ang lahat ng kanyang natutunan at ang mahiwagang mouthpiece, upang makamit ang tagumpay. Ang kanyang determinasyon at pagsasanay ay nadagdagan pa ng mahiwagang tulong ng mouthpiece, na naging kanyang kumpiyansa sa bawat laban. Sunod-sunod ang kanyang mga panalo, at di nagtagal, kinilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na boksingero sa bansa. Isang gabi, matapos ang isa pang matagumpay na laban kung saan masayang ipinagdiwang ang kanyang panalo, nagpakita si Pamana sa kanyang dressing room. Ang mukha ng duwende ay may halong saya at pag-aalala. Si Pamana, bagamat masaya sa tagumpay ni Buboy, ay may mahalagang paalala para sa kanya. Buboy, nakakabilib ang iyong mga nakamit, simula ni Pamana, habang umuupo sa isang sulok ng malamig na silid. Ngunit nais kong tandaan mo na ang tunay na lakas, ay hindi lamang nanggagaling sa mahiwagang mga bagay tulad ng mouthpiece. Mahalagang maunawaan mo ito, tumango si Buboy, pinakikinggan ang bawat salita ng kanyang kaibigan. Oo Pamana, naiintindihan ko, at lagi kong sinisikap na paigtingin pa ang aking pagsasanay at disiplina. Iyon ang dapat, sagot ni Pamana, ang kanyang tingin ay seryoso at mayroong pagmamalasakit. Huwag kang masyadong umasa sa mouthpiece. Magtiwala ka sa sarili mong kakayahan at patuloy na magsikap. Ang iyong pagsasanay, disiplina, at ang puso mo sa boxing ang magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay. Napaisip si Buboy sa mga salitang iyon. Bagamat umaasa siya sa mahiwagang tulong ng mouthpiece, alam niyang ang kanyang tunay na lakas at tagumpay ay dapat na magmula sa kanyang sipag at determinasyon. Tama ka Pamana, higit pa sa anumang mahika, ang aking pagsisikap at dedikasyon ang tunay na susi sa aking mga tagumpay. Sa mga sumunod na buwan, bagamat ipinagpatuloy niyang gamitin ang mouthpiece, mas pinagtuunan ni Buboy ng pansin ang kanyang pisikal na kondisyon, teknikal na kasanayan, at katatagan sa pag-iisip. Sa bawat pagsasanay, sinisiguro niyang higit pa sa pisikal na lakas, handa rin ang kanyang isip at puso para sa mga hamon sa loob ng ring. Ang kanyang mga laban ay nagsilbing patunay hindi lamang ng kanyang kahusayan, kundi pati na rin ng kanyang pag-unlad bilang isang atleta at bilang isang tao. Sa pagdaan ng panahon, hindi lamang siya kinilala bilang isang mahusay na boksingero kundi bilang isang huwara ng katatagan at determinasyon, mga katangiang higit pa sa anumang mahika na kayang ibigay ng kanyang mouthpiece. Nang maging Philippine champion si Buboy, hindi nagtagal at lumawak ang kanyang katanyagan hanggang sa ibang bansa. Tinanggap niya ang mga hamon na lumaban sa Hong Kong, Japan, at Thailand, bawat isa ay nag-aalok ng pagkakataong patunayan ang kanyang sarili sa isang mas malawak na entablado.
Sa gabi bago ang kanyang unang internasyonal na laban sa Hong Kong, nakaupo si Buboy sa kanyang hotel room, tinitigan ng mahiwagang mouthpiece na nasa kanyang palad. Nakipag-usap siya dito na parang isang kaibigan, salamat sa lakas na ibinibigay mo sa akin. Sana'y samahan mo ako bukas na may parehong lakas at tapang. Kinabukasan, habang papalapit ang oras ng laban, isang TV reporter mula sa Hong Kong ang nagkomento sa broadcast, "Tonight, we will see if the new sensation from the Philippines, Buboy, can continue his winning streak here in our country. He is known for his amazing speed and strength." Sa ring, nagpapawis at matindi ang focus, inilagay ni Buboy ang mouthpiece. Pakiramdam niya, sa bawat laban, ito ang kanyang sandigan at katuwang. Nang magsimula ang laban, agad niyang ipinakita ang kanyang superior na bilis at teknik, at tulad ng inaasahan, napanatili niya ang kontrol sa laban. Sa tuwing matatapos ang round, nadarama niya ang kapanatagan mula sa mouthpiece, na parang ito ang nagbibigay sa kanya ng extra na lakas para itulak pa ang kanyang sarili. Pagdating sa Japan, ang hamon ay naging mas komplikado. Ang kanyang kalaban ay isang bantog na boksingero na kilala sa kanyang kakaibang lakas at teknik. Habang nag-iisip si Buboy sa kanyang hotel room, muli niyang kinausap ang kanyang mouthpiece, "Ngayong gabi, laban natin ito. Ipakita natin ang ating lakas at determinasyon." Sa laban, ang Japanese TV commentators ay puno ng papuri, "Let's see how our guest from the Philippines will handle the style of our national champion. Buboy has a reputation for his strength, but this is a fight that will showcase his adaptability and ability to think under pressure." Ang laban ay puno ng tactical na pagmaniobra. Sa bawat pag-ilag at counter ni Buboy, nadarama niya ang bigat ng kanyang responsibilidad, hindi lamang upang manalo kundi upang irespeto ang sport. Ang mouthpiece, tulad ng lagi, ay nagbigay sa kanya ng tiwala na kanyang kinakailangan upang manatiling focus at matatag. Sa Thailand, ramdam ang matinding pressure. Ang kalaban ni Buboy ay isang lokal na paborito, at ang madla ay buong pusong sumusuporta sa kanilang boksingero. Sa locker room, kausap ni Buboy ang kanyang mouthpiece, "Ngayong gabi higit pa sa dati, kailangan ko ang iyong lakas. Huwag mo akong pabayaan." Habang lumalaban, ang mga komentarista sa Thai television ay nagpapahayag ng kanilang paghanga, "This foreigner, Buboy, truly exhibits remarkable courage and determination. Even on foreign soil, he remains unshaken." Sa bawat suntok at iwas, ramdam ni Buboy ang suporta ng kanyang mahiwagang mouthpiece, nagbibigay lakas hindi lamang sa pisikal kundi sa mental na aspeto rin. Sa huli, sa kabila ng hindi pagpabor sa kanya ng mga lokal na audience, nagtagumpay siya, pinatunayan na ang kanyang pagsasanay at ang suporta mula sa mahiwagang mouthpiece, ay sapat upang mapagtagumpayan ang anumang hamon. Sa pagtatapos ng kanyang mga laban sa Asia, hindi lamang pera at panalo ang kanyang naiuwi, kundi pati na rin ang bagong respeto at paghanga mula sa international boxing community. Ang kanyang paglalakbay ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng tiwala sa sarili. Matapos ang sunod-sunod na tagumpay sa Asia, si Buboy ay nakatanggap ng imbitasyon para lumaban sa Amerika, ang lugar kung saan ang mga pinakamahusay na boksingero sa buong mundo ay nagtatagpo at naglalaban-laban. Ito ang pagkakataon na pinapangarap ni Buboy mula nang siya ay magsimulang magsanay bilang boksingero. Sa kanyang pagdating sa Amerika, ang antas ng kompetisyon at ang mataas na inaasahan ng publiko ay agad niyang naramdaman. Sa kanyang unang araw sa training camp, nagkaroon siya ng mahabang usapan sa kanyang coach, isang veteranong trainer na kilala sa paghuhubog ng mga world champions. "Buboy, ito na ang malaking entablado. Hindi lang ito tungkol sa lakas mo, kundi pati na rin sa pagkontrol mo sa pressure na dala ng pagiging sentro ng atensyon," sabi ng coach habang sila ay nasa gym. "Tama ka, coach. Ramdam ko ang bigat, pero handa ako. Matagal ko nang pinaghahandaan ito," sagot ni Buboy, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Magiging susi rin ang pagiging mentally tough. Lahat ng kalaban mo dito ay gustong agawin ang spotlight. Kailangan mong ipakita na hindi ka lang basta lumalaban, kundi lumalaban ka para manalo at mag-dominate, paalala ng coach habang tinuturo ang tamang teknik sa pag-spar. Ang unang laban ni Buboy sa US ay nakaschedule sa isang malaking arena sa Las Vegas, kilala bilang sentro ng pinakamalalaking boxing event sa mundo. Sa gabi ng laban, ang arena ay puno ng enerhiya at ingay mula sa libu-libong fans na sabik makakita ng makasaysayang labanan. "Buboy,
Ito na ang oras. Ipakita mo sa kanila kung bakit ka naririto, sabi ng coach habang inaayos ang gloves ni Buboy sa locker room. Hindi ko sila bibiguin, coach. Lahat ng pagsisikap at sakripisyo ko ay para sa pagkakataon na ito, tugon ni Buboy. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nang lumabas si Buboy sa ring, sinalubong siya ng hiyawan at palakpakan. Sa bawat round, ipinakita niya ang kanyang galing at husay sa boxing. Mabilis, malakas, at strategic siya sa kanyang mga galaw, na ikinamangha ng kanyang mga manonood at ng mga commentators. Buboy is showing why he's one of the best fighters we've seen in years. His speed and power are just phenomenal, komento ng isang TV announcer habang ipinapalabas ang mabibilis na replay ng mga suntok ni Buboy. Sa wakas, matapos ang isang napakahirap na laban, itinaas ng referee ang kamay ni Buboy bilang bagong world champion. Ang mga audience ay naghiyawan, at si Buboy ay napaluhod sa ring at naging emosyonal. Pinatunayan mo, Buboy, hindi lang sa kanila kundi pati na rin sa sarili mo. World champion ka na, sigaw ng coach habang niyayakap si Buboy sa ring. Ang tagumpay ni Buboy sa Amerika ay nagbukas ng mas marami pang oportunidad. Naging tanyag siya hindi lamang bilang isang mahusay na boksingero, kundi bilang isang simbolo ng pagpupursige at tagumpay. Mga endorsement deals, guest appearances, at mga imbitasyon sa mga high-profile events ang sunod-sunod na dumating sa kanya. Sa kabila ng karangyaan at kasikatan, nanatili ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang mga pinagmulan, at sa mga taong tumulong sa kanya sa kanyang buhay. Regular niyang kinakausap ang kanyang mga kaibigan sa Pilipinas at bumibisita sa kanyang lumang gym tuwing siya ay nasa bayan. Ang pagiging world champion ay hindi lamang nagpatibay kay Buboy bilang isang boksingero, kundi bilang isang tao na nakatayo sa entablado ng mundo, hindi lamang para sa sarili kundi para sa bawat tao na nangarap at nagsikap na tulad niya. Habang ang kasikatan ni Buboy bilang world champion ay umabot sa rurok, gayon din ang kanyang personal na buhay ay tila lumalangoy sa kaginhawahan at ligaya. Ang tagumpay at kasikatan na dala ng pagiging world champion ay nagbukas ng maraming pinto para kay Buboy, ngunit ito rin ang naglagay sa kanya sa landas patungo sa pagbagsak. Sa isang malaking party kung saan nagtipon-tipon ang mga kilalang personalidad, nakilala niya si Isabel, isang sikat na aktres na agad umakit sa kanyang pansin. Ang kanyang ganda at karisma ay hindi mapagkakaila, at hindi nagtagal, nahulog ang loob ni Buboy sa kanya. Isang gabi, habang sila ay naglalakad sa baybayin ng isang private beach resort, si Buboy at Isabel ay nagpalitan ng mga pangako ng pag-ibig. Isabel, ikaw ang liwanag sa aking mundo ngayon, sabi ni Buboy, ang kanyang matay mayroong paghanga. Buboy, napakaswerte ko na nakilala kita. Ikaw ang aking kasiyahan, tugon ni Isabel, habang mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Hindi nagtagal, nagpakasal sila sa isang engranding seremonya na dinaluhan ng mga sikat na tao mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Ngunit ang mga pader ng kanilang tahanan ay nagtago ng mga lihim na unti-unting nagpabigat kay Buboy. Isang gabi, sa isang party na puno ng glitz at glamour, narinig ni Buboy ang mga chismis na hindi niya inaasahan. Si Isabel at isang sikat na aktor, na kasalukuyang katambal niya sa isang pelikula, ay tila may kakaibang closeness na higit pa sa trabaho. Hindi makapaniwala si Buboy, tinangka niyang alamin ang totoo. Sa kanilang tahanan, kinausap niya si Isabel ng masinsinan. Isabel, may kailangan akong malaman. Totoo ba ang mga naririnig ko tungkol sa iyo at kay Jericho? Tanong ni Buboy, ang boses niya ay mahina, puno ng takot sa maaaring marinig. Si Isabel, na ngayon ay nahaharap sa hindi niya inaasahang sitwasyon, ay sandaling nag-alinlangan bago sumagot. Buboy, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Bakit ka makikinig sa mga chismis? Mahal kita, Isabel, pero kailangan kong malaman ang totoo. Napansin ko na rin ang pagbabago sa iyo. Sa atin, ani Buboy, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng sakit at pagkalito. Buboy, ikaw ang aking asawa, tugon ni Isabel, subalit ang kanyang tinig ay walang katiyakan. Huwag kang mag-alala sa mga walang katotohanang chismis. Ngunit sa kanyang puso, ramdam ni Buboy ang bigat ng mga hindi nasasagot na katanungan. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang katibayan ng pagtataksil ni Isabel. Isang gabi, pagkaalis ni Isabel, naiwan niya ang kanyang cellphone na bukas at nakita ni Buboy ang isang mensahe mula sa aktor na nagsasabing, "Hindi ko na kaya pang itago ito, kailangan na nating sabihin kay Buboy ang totoo."
Ang sakit at pagkabigo ay naramdaman ni Buboy. Ang taong pinagkatiwalaan niya at inilaan ang kanyang puso ay siya ring unti-unting nagdurog nito. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang lumayo sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. Hinanap niya ang aliw sa mga bisyo na dati niyang iniiwasan. Ang kasino at ang magagarbong party ay naging kanyang pangalawang tahanan. Ang bawat gabi ay ginugol niya sa pagsusugal para makalimot sa realidad ng kanyang nasirang buhay. Sa isang sulok ng kasino, nagkita sila ng kanyang dating coach na si Miguel, na agad na nakapansin sa malalim na pagbabago sa kanyang dating alaga. "Buboy, ano na ang nangyayari sa iyo? Bakit ka nagkakaganyan?" tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Coach, wala na ang lahat. Nalaman kong niloloko lang ako ni Isabel. Akala ko pag-ibig ang lahat ng ito," tugon ni Buboy, ang kanyang mga matay lumuluha, at ang boses niya ay nanginginig sa sakit. "Buboy, hindi ito ang solusyon. Tandaan mo kung sino ka, ang iyong mga pinagdaanan at kung saan ka nanggaling. Huwag mong hayaang matalo ng mga pagsubok na ito," payo ni Miguel, habang mahigpit na hawak ang balikat ni Buboy. Ang tagumpay ni Buboy bilang world champion ay tila hindi matitinag, ngunit ang kanyang personal na buhay at psikolohikal na estado ay unti-unting nanghihina. Isang gabi, matapos ang ilang inumin, ibinahagi niya ang lihim ng mahiwagang mouthpiece sa kanyang bagong assistant na si Carlos. Sa diwa ng paglalahad, hindi niya batid na ang pagtitiwalang ito ay magdudulot ng malaking kapahamakan. "Carlos, alam mo ba, ang mouthpiece na ito ang nagbibigay sa akin ng labis na lakas tuwing ako ay lumalaban. Parang may mahika ito," ani Buboy, ang kanyang boses ay may halong alak at lungkot. Nakikinig si Carlos, ang kanyang mga mata ay kumikislap hindi lang sa pag-aalala kundi sa lumilitaw na kasakiman. "Talaga boss, mahika. Ang swerte mo naman." "Oo, pero sa totoo lang, minsan iniisip ko kung paano kung mawala ito. Kaya ko pa kayang manalo," pagtapat ni Buboy, na sa mga sandaling iyon ay hindi niya namalayang binubuksan niya ang pinto sa isang mapanganib na posibilidad. Isang linggo bago ang mahalagang depensa ng kanyang titulo, nawala ang mouthpiece. Sa kasamaang palad, si Carlos ang nagnakaw nito, pinangunahan ng kasakiman at ang ideya na kumita ng malaki sa pagtaya sa kalaban ni Buboy. Itinago niya ang mouthpiece at lihim na itinaya ang lahat ng kanyang naipong pera sa kalaban ni Buboy. Sa araw ng laban, ang pagkawala ng mouthpiece ay agad na naramdaman ni Buboy. Nang hindi niya ito makita, nagpanik siya at agad tinanong si Carlos. "Carlos, nakita mo ba yung mouthpiece ko? Hindi ko ito makita kahit saan, at malapit na ang laban." "Hindi boss. Baka nalimutan mo kung saan mo itinabi," sagot ni Carlos, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit sa loob-loob niya ay umaasa na sana ay umubra ang kanyang plano. Sa loob ng ring, wala ang karaniwang sigla at lakas ni Buboy. Halata sa kanyang mga mata ang pag-aalala at kawalan ng kumpiyansa. Sa bawat round, unti-unti siyang nagugulpi ng kalaban na halatang mas mabilis, mas agresibo at mas malakas. Ang mga komentarista sa TV ay nagpahayag ng pagkabigla. "This is not the Buboy we know. Something's off tonight. He's not his usual self." Sa huli, natalo si Buboy ng malupit. Ang crowd ay tahimik, at ang pagkabigo ay ramdam sa buong arena. Samantala, si Carlos, ang assistant ni Buboy, pagkatapos manalo ng napakalaki sa pagtaya sa kalaban, ay tila nagdiwang ngunit ang tagumpay ay may halong pait. Ang kanyang kasakiman ay nagdulot ng malaking kapahamakan sa tao na nagtiwala sa kanya ng lubos. Ang pagkatalo ay nagdulot ng malalim na sugat kay Buboy, hindi lamang sa kanyang karera, kundi pati na rin sa kanyang tiwala sa mga tao sa paligid niya. Nagsimula siyang magduda hindi lamang sa kanyang kakayahan bilang isang boksingero kundi pati na rin sa mga taong itinuring niyang malapit sa kanya. Ang kanyang pagbagsak ay isang malupit na aral sa pagtitiwala at sa mga panganib ng kasikatan. Pagbalik ni Buboy sa Pilipinas, ang kabiguan at kahihiyan mula sa kanyang pagkatalo ay labis na nagpabigat sa kanyang damdamin. Ang dating kumpiyansa at pagmamalaki bilang isang world champion ay tila naglaho na parang bula. Desperado siyang maibalik ang kanyang nawalang dangal at lakas, kaya't hinanap niya si Pamana, ang duwende na unang nagbigay sa kanya ng mahiwagang mouthpiece. Sa madilim na lansangan kung saan sila unang nagkita, nagbabaka sakaling muling makita si Pamana, naglakad si Buboy sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga poste.
Matagal niyang pinagmasdan ang bawat sulok, umaasang magpapakita si Pamana tulad ng dati. Pamana, kailangan kita, pakiusap at lumabas ka, tawag ni Buboy, ang kanyang boses ay umaalingaw sa tahimik na kalye. Matapos ang ilang oras ng walang tugon, umupo si Buboy sa tabi ng isang lumang pader, pagod at desperado. Halos mawala na siya ng pag-asa nang sa wakas, lumitaw si Pamana mula sa anino ng mga gusali, ang kanyang mga mata ay seryoso at mayroong pag-aalala. Buboy, bakit ka nagbalik sa lugar na ito? Ano ang hinahanap mo? Tanong ni Pamana, habang lumalapit sa kanya. Tulungan mo ako Pamana, nawala ang mouthpiece, at natalo ako sa laban. Kailangan kong mabawi ang aking lakas, pag-amin ni Buboy, ang kanyang mga matay lumuluha. Buboy, sinabi ko na sayo, ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa anumang bagay. Nasa loob mo ang lakas na yon. Bakit mo hinahanap sa labas ang bagay na nasa iyo na? Mahinahong wika ni Pamana. Ngunit Pamana, naramdaman kong nawala ang lahat nang mawala ang mouthpiece. Hindi ko alam kung paano lumaban nang wala ito, pagpapaliwanag ni Buboy, halata ang pagkabahala sa kanyang tinig. Buboy, nawala ang iyong tiwala sa sarili, at iyon ang tunay mong kailangan. Hindi ka nakarapat-dapat para sa hiwaga ng mouthpiece dahil nakalimutan mo kung sino ka dati bago ang lahat ng tagumpay. Kailangan mong matutunan muli kung paano maging matatag at malakas nang wala ito, seryosong sabi ni Pamana. Paano ko maibabalik ang dati? Paano ako muling magtitiwala sa sarili ko? Tanong ni Buboy, ang kanyang boses ay nanginginig. Simulan mo sa pag-amin ng iyong mga pagkakamali at pagharap sa iyong mga takot. Bumalik ka sa simula, sa gym, sa pagsasanay, sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa iyo nang walang hinihinging kapalit. Tandaan mo ang iyong pinanggalingan, tandaan mo ang lahat ng itinuro sa iyo ng iyong lolo, at muling itayo ang iyong sarili mula doon, payo ni Pamana, puno ng pag-unawa. Tumango si Buboy, bagaman labis ang kanyang takot at pag-aalinlangan, sa kaibuturan ng kanyang puso ay nagsisimula na siyang makaramdam ng munting liwanag ng pag-asa. Alam niyang mahaba at mahirap ang kanyang paglalakbay pabalik sa tuktok, ngunit handa na siyang harapin ang hamon, sa tulong ng mga paalala ni Pamana. Nang gabing iyon, umuwi si Buboy na may bagong determinasyon. Determinadong muling hanapin ang kanyang sariling lakas na matagal na niyang tinataglay ngunit pansamantalang nalimutan. Ang kabanatang ito ng kanyang buhay ay maaaring nagtapos sa pagkatalo, ngunit isang bagong simula ang naghihintay, isang simula kung saan siya mismo ang magiging pundasyon ng kanyang muling pagbangon. Matapos ang mahabang panahon ng pagninilay at pagtatanto ng kanyang mga pagkakamali, nagpasya si Buboy na gawin ang lahat upang muling buuin ang kanyang buhay at karera. Nagsimula siya sa pagbabalik sa gym kung saan siya unang natutong lumaban, isang lugar na puno ng mga alaala ng kanyang mga unang tagumpay at pagsubok. Isang tahimik na umaga, habang naglalakad patungo sa gym, bumalik sa kanyang isipan ang mga aral na natutunan mula kay Pamana. Sa pagbukas ng pinto ng gym, sinalubong siya ng kanyang matagal ng coach na si Miguel, na bagamat nagulat sa kanyang biglaang pagbabalik, ay bumati sa kanya ng may halong pag-aalala at pag-asa. Buboy, kumusta na? Hindi kita inaasahang makita ngayong araw, sabi ni Miguel, ang kanyang mukha ay nagpapahiwatig ng magkahalong damdamin. Coach, kailangan kong magbalik, kailangan kong muling magsimula, alam kong marami akong pagkukulang at nais kong ituwid ang mga ito, sagot ni Buboy, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Alam mo Buboy, ang gym na ito ay palaging bukas para sa iyo. Ano ang plano mo? Tanong ni Miguel, habang inaayos ang mga gamit sa gym. Plano kong mag-training ng mas mahirap at mas matindi pa kaysa dati. Gusto kong muling matutunan ang halaga ng disiplina at pagsisikap. Kailangan kong patunayan sa aking sarili at sa lahat na ang tunay kong lakas ay nasa puso at isip ko, pagpapahayag ni Buboy habang tinitingnan ang mga lumang poster sa dingding ng gym, na nagpapakita ng kanyang mga nakaraang tagumpay. Sa mga sumunod na linggo, si Buboy ay sumailalim sa matinding pagsasanay. Araw-araw, gigising siya bago pa man sumikat ang araw, at magtutungo sa gym para sanayin ang kanyang katawan at isip. Ipinakita niya ang isang antas ng dedikasyon na hindi pa nakikita sa kanya kahit ng kanyang coach. Isang hapon, habang sila ay nagpapahinga matapos ang isang mahirap na session, naitanong ni Miguel, Buboy, paano mo napapanatili ang iyong lakas ng loob sa kabila ng lahat ng nangyari? Coach, naging mahirap.
Maraming gabi na halos hindi ako makatulog, iniisip ang lahat ng aking mga pagkakamali. Pero sa bawat umaga, sa bawat patak ng pawis, nararamdaman kong unti-unti kong nababawi ang aking sarili. Ang pagkatalo, ang lahat ng sakit at higit sa lahat ang mga aral na itinuro sa akin ng aking yumaong lolo, bahagi sila ng pagtuturo sa akin kung paano maging matatag, sagot ni Buboy. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa bagong natagpuang katatagan. Habang lumalapit ang araw ng kanyang muling paglaban, nadama ni Buboy na hindi lamang ang kanyang pisikal na kakayahan ang naibalik, kundi pati na rin ang kanyang integridad at tiwala sa sarili. Sa bawat araw ng pagsasanay, sa bawat oras ng pagpapawis at paghihirap, muling nabuo ang isang bago at mas matatag na Buboy, handa na hindi lamang harapin ang susunod na laban sa ring, kundi pati na rin ang mga hamon ng buhay na may bagong pag-asa at lakas ng loob. Sa araw ng rematch, ang atmosfera sa arena ay puno ng tensyon. Ang mga tagahanga ay dumagsa, umaasa sa isang makasaysayang laban. Si Buboy, na ngayon ay muling bumalik sa kanyang pinakamahusay na anyo, ay naglalakad papunta sa ring na may bagong lakas ng loob at determinasyon. Ang kanyang mga mata, puno ng layunin, ay hindi na lamang nagpapakita ng pagnanais na manalo, kundi ng pagnanais na patunayan ang kanyang sarili bilang isang tunay na kampyon na hindi umaasa sa kahit anong mahiwagang bagay. Sa sulok ng ring, habang hinahanda siya ng kanyang coach na si Miguel, binigyan siya nito ng huling paalala at encouragements. Buboy, alam natin ang pinagdaanan mo para makarating ulit dito. Ipakita mo sa lahat kung gaano kakatibay, hindi lang sa mga suntok mo kundi sa puso mo, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng suporta at pagtitiwala. Tama ka, coach. Hindi ito tungkol sa titulo lang, kundi sa muling pagtatayo ng aking pangalan at ng aking dangal, tugon ni Buboy, habang pinagbabangga ang kanyang mga gloves sa isang ritual ng paghahanda. Habang umuugong ang bell, lumaban si Buboy ng may kakaibang tindi. Sa kabila ng pagbagsak niya ng 2 beses sa unang mga round, bawat isa ay isang pagsubok sa kanyang katatagan, bumangon siya ng may walang katulad na determinasyon. Sa bawat round, lumaban siya ng mas matindi, pinapakita ang kanyang pag-unawa sa estratehiya at ang kanyang pisikal na lakas. Ang mga komentarista ay puno ng papuri habang sinusubaybayan ang bawat hakbang ni Buboy. Ito ang kwento ng isang tunay na pagbangon. Si Buboy ay hindi lamang lumalaban para sa kanyang sarili, kundi para sa dignidad ng bawat atleta na nakaranas ng pagsubok, sabi ng isang komentarista, habang ang mga manonood ay sumisigaw sa excitement. Sa huli, nang itaas ng referee ang kamay ni Buboy bilang senyales ng kanyang panalo sa pamamagitan ng unanimous decision, ang buong arena ay sumabog sa hiyawan at palakpakan. Muling nagdiwang ang buong Pilipinas, at si Buboy, sa gitna ng ring, ay naramdaman ang tunay na kagalakan, ang kagalakang hindi nagmumula sa kayamanan o kasikatan, kundi sa pagkilala sa kanyang sariling lakas at katatagan. Sa mga sumunod na buwan, ginamit ni Buboy ang kanyang mga premyo at kita hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mas malaking layunin. Itinayo niya ang isang boxing gym para sa mga kabataang nangangarap na maging boksingero balang araw, kung saan libre ang pagsasanay para sa mga mahihirap na kabataan. Ang bawat bata dito ay may potensyal. Gusto kong bigyan sila ng pagkakataong maabot ito, tulad ng pagkakataong ibinigay sa akin noon, sabi ni Buboy sa isang panayam. Bukod dito, itinatag niya rin ang isang foundation na tumutulong sa mga mahihirap na estudyante, na nagbibigay ng scholarship at iba pang suportang pang-edukasyon. Ang edukasyon ay susi sa pagbabago ng buhay. Kung may maiaambag ako para sa kinabukasan ng ating kabataan, ito ang magiging tunay kong tagumpay, pahayag ni Buboy sa isang pagtitipon para sa foundation. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagbangon at dedikasyon sa pagtulong sa iba, tunay na napatunayan ni Buboy na ang pinakamahalagang tagumpay ay ang makabangon mula sa pagkakadapa at magbigay inspirasyon at pag-asa sa iba. Ang kabanatang ito ng kanyang buhay ay hindi lamang isang kwento ng personal na tagumpay, kundi isang patunay sa kanyang muling pagkakatuklas ng kahulugan ng lakas at karangalan. Sa kanyang nalalapit na huling laban bago magretiro, si Pamana ay dumalaw kay Buboy sa mansion nito sa isang eksklusibong subdivision sa Makati. Sa kanilang muling pagkikita, nagbigay si Pamana ng bagong mouthpiece kay Buboy. Buboy, alam kong napakalaki ng iyong pinagbago, at bilib ako sa iyong pag-unlad kaya karapat-dapat ka sa bagong mouthpiece na ito, sabi ni Pamana, iniaabot ang mouthpiece.
Alam kong natutunan mo nang hanapin ang tunay mong tibay at lakas, ngunit itabi mo lang ito. Hindi mo alam kung kailan mo muling kakailanganin ang suporta nito. Salamat Pamana. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa puso at sipag, ngunit itatago ko ito bilang paalala ng ating pagkakaibigan at ng mga aral na ibinahagi mo. Tugon ni Buboy, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. 3 araw bago ang laban, bigla ang nagkasakit si Buboy. Kahit pa nanghihina, determinado siyang ituloy ang laban, dahil ayaw niyang biguin ang libu-libong manonood na umaasa sa kanyang pangwakas na pagtatanghal sa ring. Sa kanyang locker room, ilang oras bago ang kanyang huling laban, kinausap ni Buboy ang mouthpiece na muling ibinigay sa kanya ni Pamana. Hinawakan niya ito ng mahigpit, isang simbolo ng mga pagsubok na kanyang nalampasan at ng mga aral na kanyang natutunan. Sa gitna ng katahimikan ng kwarto, kinausap ni Buboy ang mouthpiece na tila isang lumang kaibigan. Kailangan kita ngayon, kasi hindi pa nanunumbalik ang lakas ko, pero sa tulong mo, kakayanin ko ang laban na ito, aniya sa mahinahon na tono, ang kanyang mga matay nakapikit, hinuhugot ang lakas hindi lamang mula sa mahiwagang mouthpiece, kundi mula rin sa kaibuturan ng kanyang determinasyon at pananampalataya sa sarili. Habang isinusuot ang mouthpiece, nadama ni Buboy ang isang alon ng lakas, hindi lamang pisikal kundi isang muling pagpapaalala sa kanyang sariling kakayahan, at sa mga aral na ibinahagi sa kanya ng kanyang lolo at ni Pamana. Ito ang lakas na kumukonekta sa kanyang nakaraan, sa kanyang kasalukuyan, at sa kanyang hinaharap. Kailangan kong lumaban, hindi lang para sa aking sarili, kundi para sa mga taong umaasa at humahanga sa akin, sabi ni Buboy sa kanyang coach, na nag-aalala sa kanyang kalusugan. Sigurado ka ba dito Buboy? Mahirap ang lumaban ng may karamdaman, tugon ng kanyang coach, ang kanyang noo ay kunot sa pag-aalala. Oo coach, ito ang dapat kong gawin. Ito ang aking huling laban, at nais kong tapusin ito sa paraang aking ninanais, lumalaban hanggang sa huli, matatag na sagot ni Buboy, habang isinusuot ang kanyang gloves at ang mouthpiece na nagbigay sa kanya ng maraming tagumpay. Sa ring, bagamat nanghihina, ipinakita ni Buboy ang isang nakakamanghang determinasyon. Bagamat ilang beses din siyang bumagsak sa unang mga round, hindi ito naging hadlang para sumuko siya. Sa bawat pagkakataon na siya'y bumabangon, mas lalo siyang nagiging matatag. Sa huling round, sa gitna ng mga hiyawan at palakpakan ng madla, nakahanap si Buboy ng sapat na lakas mula sa kanyang puso, at sa tulong ng mouthpiece, upang maipakawala ang isang makapangyarihang uppercut. Ang kanyang kalaban ay bumagsak at hindi na nakabangon, at sa sandaling iyon, ang buong arena ay sumabog sa hiyawan. Pagkatapos ng laban, habang ang kanyang mga kamay ay itinataas bilang simbolo ng tagumpay, nadama ni Buboy ang isang malalim na kasiyahan. Hindi lamang dahil sa kanyang panalo, kundi dahil sa kanyang kakayahang harapin at lampasan ang mga hamon sa pinakamahirap na oras. Gusto kong i-anunsyo na ang lahat ng kinita ko sa labang ito, ay ibibigay ko sa mga biktima ng Super Typhoon na tumama sa ating bansa kamakailan. Ito ang aking paraan upang ibalik ang biyaya, pahayag ni Buboy, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Sa kanyang pag-retire, hindi lamang siya minahal bilang isang kampyon sa ring, kundi bilang isang tunay na bayani ng bayan, ang inspirasyon na kanyang ibinigay ay lumikha ng isang walang hanggang legasiya ng katatagan, kabutihan, at tunay na lakas na hindi nasusukat sa mga suntok, kundi sa puso at dedikasyon sa pagtulong sa kapwa.